Lagi ganyan yung issue. Pinakakurap na gobyerno sa mundo. Hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Milyong-milyong mga tao ang naaapektuhan dahil sa bulok na sistema ng gobyerno. Sa tuwing may malakas na ulan at bagyo, maraming pamilya ang nawawalan ng tahanan, kabuhayan at minsan ay mga mahal nila sa buhay. Pero mas masakit isipin na hindi kalikasan ang rason bakit ito nangyayari, kundi ang mga taong nakaupo na dapat ay naglilingkod, pumoprotekta at nagtatanggol sa bawat mamamayang Pilipino. Biyernes, maghanda pa rin sa posibleng pag-ulan sa ilang panig ng bansa. Ayon sa Pag-asa, higit na mataas ang tsansa ng ulan ngayon sa Bicol Region. Hay nako, babahayin na naman tayo dito sa Montalban. Oo nga ma pero sabi nila ma, may flood control lang naman daw dito sa atin. Kawawa nga na naman tayo dito sa Montalban kung babahayin na naman tayo. O Aman, ilagay mo nga yan sa taas para hindi masira ng tubig yan pag nagkabaha tayo dito sa Montalban. Sige ma. Ma, pero yung ibang gamit na yakit ko na para hindi mabasa at para hindi masira. O sige, lagay mo na yan dyan. Sira kahit ginasusan ng mahigit 400 milyong piso ang dalawang flood control projects sa Oriental ngayon. Same area, same project, same result. If the money was really used, bakit walang nagbabago? Sigurado ba kayo? Okay na to? Yes, Mr. President. Kompleto na sa documents. At wala namang nakakaalam. Confidential eh. Standard materials lang po yung pasok sa budget. Sa loob ng pagpupulong, napagtibay ang proyekto, kumpleto sa dokumento. Ngunit ang tunay na sukatan nito ay hindi nasa papel, kundi sa magiging epekto nito sa kaligtasan at kapakanan ng bawat mamayan ng Pilipino. Ma, tumataas na yung tubig mo. Baka pasok na tayo. Tulungan mo lang dito ang iakit ng mga gamit at baka masira yung mga yan. Ma, pumapasok na yung tubig ba? Ano ba yan? Kasi ano ba yung sistema ng gobyerno na yan? Ingas na sa atin nilalaan yung food control. Kinukurakot pa nila at binubulsa pa nila. Hello? Kuya, sure ka ba na walang drainage dyan? Kahit may project dyan? Ganun ba? Sige, salamat. Habang sinasabi nilang kompleto na ang mga flood control project, lumulubog naman ng mga bahay ng mga ordinaryong Pilipino. At habang nanatiling nakatayo, matatag at sagana ang mga bahay ng mga politika. Bawat patak ng ulan may kasamang takot. Hindi lang ito simpleng sakuna. Hindi lang ito gawa ng kalikasan. Ito ay pananagutan ng tao. Isang mapagpalang araw sa inyo, aking mga mamamayang Pilipino. Our government is planning to conduct several projects for our homeland. Ang mga proyekto na ito ay mapagtitibay ang pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino, and we will assure the public that all funds were used properly. Kung ganun po, bakit pa ulit-ulit ang pagbaha? We are investigating. Sa bawat panayam, iisa ang sagot. Iniimbestigahan. Ngunit habang tumatagal ang investigasyon, mas mabilis namang tumataas ang baha. Taon-taon, pareho ang pangako at pareho rin ang dahilan. Hindi lahat ng kasinungalingan ay itinatago.
Minsan, hinahayaan lang natin. Andito po tayo ngayon sa isang lugar na kung saan naapektuhan ng bagyo at baha. At ito po ay isang pamilya na naapektuhan ng baha. Ito ang sistema ng gobyerno ngayon. May flood control na, bakit ganun pa rin? May flood control na, bakit ganun pa rin? Katagang paulit-ulit na lamang dinadaing ng mga Pilipino sa tuwing lulubog sa baha ang mga kalsada at kabahayan. Sa bawat buhos ng ulan, tila kasabay nitong umaapaw ang pagkadismaya ng mga mamamayan. Parang sirang plaka na inuulit-ulit ang parehong tanong dahil pareho rin ang eksenang nasasaksihan taon-taon. Nakakatakot ng manahimik dahil kapag pinili natin pumikit, hindi lang bahay ang lulubog, kundi pati ang kinabukasan natin. Ang tanong, magigising ba tayo o mananatiling bulag sa katotohanan?